Matapos ibaba ng lalaki ang cellphone at pinausad na rin niya ang sasakyan nito. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala sa lahat ng nalaman. Halos 10 taon na rin siyang nawala sa bayan na iyon, at hindi niya lubos maisip na napakaraming nangyari. Una ay ang pagkawala ng kasintahan hanggang sa aksidenteng pagkakita sa isang batang kamukhang kamukha ng kanyang ate. Mas lalo pa siyang naghinala nang malaman kung sino ang ina ng batang iyon. Muling tumunog ang cellphone niya. Agad na sinagot iyon dahil nakitang ang detective na inupahan na maghanap sa nawawalang kasintahan. Hello, bungad rito. Yes, Mr. Mercado, alam kong hindi ka maniniwala sa nalaman ko. Pero ayon sa aking pag-iimbestiga, alam ng pamilya Donesa na kasama mo si Sheena Donesa, na wala raw ito ng mismong araw na nawala ka kaya pinagpalagay ng pamilya nito na nakipagtanan sa iyo, imporma ng detective na inupahan. Napamaang siya sa sinabi nito. Ang huling usap nila nito ay ng gabi ng kasal ng Kuya Giovanni at Ate Olive nila. Yun din ang gabing namatay si Olive. Pinilit niyang alalahanin pero alam niyang kasama nina Giovanni at Olive ito. Sure siya roon dahil sinundan niya ito matapos itong mag-walk out habang nagpapaliwanag ito rito. Ngunit may bali-balitang ng gabi nang mawala ang kasintahan mo ay siyang gabi nang maaksidente ang bagong kasal na sina Giovanni at Olive na kinasawi ng babae, at sabi ng ilan na may nakakitang kasama ni Sheena ang bagong kasal, dagdag pang bigay impormasyon nito. Pero ayon sa nabasa kong report noon, isang bangkay lang ang nakita nila sa loob ng sasakyan at si Olive yun, di ba? Ayaw niyang isiping nasawi ang kasintahan ng araw na iniwan niya ito. Hindi niya maiwasang magilty kung sana ay hindi ito itinapon ng ganoon ang pagmamahalan nila sana ay kasama niya ito ngayon. Napakuyom siya ng kamao, kasalanan mo ito Mildred, kasalanan mo ito, inis na sambit. Sir, antag ng detective sa kabilang linya, okay, just call me if may ibang lead pa kayo, salamat. Aniya rito saka pinatay na ang tawag. Agad niyang tinungo ang klinika ng kilalang doktor sa bayan na iyon, sabi ay naruroon na raw ang resulta ng DNA, halos 2 linggo pa lamang siya ng Pilipinas pero ang dami ng twist and turn na nangyayari sa buhay niya, ang simpleng pagbabalik niya upang balikan ang dating kasintahang si Sheena, ay mapapalitan pa yata ng pagkakaroon ng anak sa di inaasahang pagkakataon at sa maling babae. Hindi niya makakalimutan ang sandaling yun. Iyon ang araw na kinakatakutan niya. Galing siya noon sa birthday ng isang kabarkada, lasing na lasing siya noon dahil sa iniindang sakit ng loob. Gawa ng ayaw sa kanya ng magulang ni Sheena, bukod pa roon ay minaliit siya ng mga ito, habang naglalakad pabalik sa baryo nila mula sa kabilang baryo ng magliwanag buhat sa kanyang likuran, agad itong bumusina kaya kahit pasuray-suray ay gumilid siya. At nang lalampasan na sana siya nito nang biglang tumigil ito at nakitang si Mildred yun, ang kapatid ng kanyang kasintahan. Sumenyas ito na lumapit siya at lumapit naman siya. Sinabing sumakay na raw siya at isasabay na siya. Tumanggi siya dahil ayaw niyang makarinig ng kahit na anong pagmamaliit buhat rito ngunit mapilit ito kaya sumakay na siya. Dahil sa kalasingan ay nakaidlip siya at nang magising siya ay nasa isang malambot ng kama, walang saplot, pinilit inaalala, may ilang anag-ag ng mga pangyayari na hindi niya inaasahan. May nangyari sa kanila ni Mildred, agad siyang napaupo sa kama at saktong palabas si Mildred sa banyo. Bihis na ito, akala niya ay aalis na ito ngunit hinarap siya nito sabay pakita ng ilang larawan nilang nakahubad sa kama. Layuan mo ang kapatid ko o gusto mong ipakita ko sa kanya ang lahat ng mga ito, pagbabanta nito sa kanya. Mahal ko si Sheena at hindi ko siya lalayuan, balik rito. Talaga, mahal mo siya o pera lang ang habol mo, okay? Madali naman akong kausap, ayaw mo di huwag, ngayon din ipapakita ko sa kanya ang mga larawang ito, pagbablackmail pa nito. Ngunit agad siyang nabahala, huwag, mahal na mahal ko si Sheena, please maawa ka, pakiusap pa niya rito. Then, layuan mo siya, wala siyang magiging buhay sa'yo. Anito sa katuluyang nilisan ang silid na yon, doon niya lang na lamang nasa isang motel na pala sila sa bayan. Mr. Mercado, narinig mo ba ako? As I told you earlier, the result is positive. Ikaw ang biological father, ani ng doktora. Napasapaw siya ng ulo, maaaring nagbunga ang nangyari sa kanila ni Mildred ng gabing lasing na lasing siya, hindi kaya, kalkula sa isipan. Galit na galit siya kay Mildred, ngit-ngit sa kalooban, ngayon ay hindi na siya mamamata ng mga ito at ipaglalaban niya ang kanyang karapatan,
lahat ng panlilinlang nito, ngunit kailangan niya munang malaman kung nasaan si Sheena. Mr. Mercado, are you okay? Tila nababahalang wika ng doktora. Opo, sorry, medyo pagod at marami po akong iniisip. Kinabukasan ay napagpasyahan na niyang magpakita kay Mildred, haharapin na niya ito para matapos na rin ang lahat ng katanungan niya. Batid niyang alam nito kung nasaan ang kapatid nito. Mommy, malakas na sigaw ng anak nito. Hi baby, how's school? Masayang tanong naman ni Mildred. Mommy, meet my new friend. Nakilala ko siya kasi dinalaw niya po si Titzer. Pagbaling ni Mildred ng mata sa kanya ay nabigla ito. Batid niyang kilala siya nito pero tila inaalala kung sino siya. Ngumiti siya. Tommy, remember me? Kumusta nga pala si Sheena? Diretsahang tanong rito. Biglang umilap ang mata nito saka mabilis na hinawakan ng anak at sinabing aalis na sila. Hindi kita kilala at huwag na huwag mong lalapitan ng anak ko, maliwanag ba? Ngit-ngit nito. Relax lang Mildred, aniyang awat rito, saka hinawakan ang braso nito. Anak ko rin siya, matigas ngunit pabulong na wika rito. Lalong nanlaki ang mata nito. How dare you to say that? Yumaman ka lang naging mayabang ka na, giit nito. Ngumisi si Tommy, ngayon siya naman ang may hawak sa leeg kay Mildred, kagaya ng pagbabanta nito noon sa mga larawan nila. Huwag ako Mildred, kilalang kilala na kita, you want some proof? Huwag kang mag-alala dahil ipapadala ko mismo sa opisina ni Kuya Giovanni. Nakita niyang mas lalong nagngalit si Mildred dahilan upang masampal siya nito. Mommy, sigaw ni Janica. Mommy, bakit niyo po siya sinampal? Maang na tanong ng anak. Let's go Janica, sa bahay ko nasasabihin, let's go, hila sa anak. Babae po, let's go, singhal na ni Mildred sa anak na nasisindek na. Umpisa pa lamang ito Mildred at hindi ako titigil hanggat hindi ko nahahanap si Sheena. Aniya sa sarili, muling makatanggap ng tawag mula sa kanyang private investigator. Kamusta, sir? Got information na patay na si Sheena. Maraming nakapagsabing buhay daw si Olive at si Sheena ang babaeng natagpuan sa loob ng sasakyan ng mga Luistro. Ani ng detective na yumanig sa kanya, hindi niya namalayang napaluhan na siya. Sinisisi ang sarili dahil kung hindi iniwan ito ay baka hindi ito napasama sa mag-asawa. Hindi pa man niya naibaba ang tawag na yon ay napahagulgul na siya. Tila nawala ang lahat ng pinagpaguran niya dahil wala na pala siyang babalikan. Hindi, Sheena, hindi, hiyaw niya. Sa loob ng halos 10 taon ay wala siyang inisip, kundi ang magtrabaho ng magtrabaho upang pagbalik niya, ay may maipagmamalaki na siya. At kaya na niya itong ipaglaban pero wala na pala ang lahat, wala nang silbi ang lahat. Nang mahimasmasan ay muli siyang tumuwid ng tayo. Wala nang hadlang upang ihayag ang patungkol sa anak nila ni Mildred, kilala niya si Mildred, at ayaw niyang madamay ang anak sa masamang gawain nito, kaya ipaglalaban niya ang kanyang karapatan, ngayon pang kaya na rin niyang makipagsabayan dito. Pauwi na si Giovanni nang mamataan ang isang lalaking papasok sa opisina niya, napatigil siya nang makita ito, kilala niya ito ngunit pilit inaalala sa isipan, hanggang sa ituro siya ng receptionist nila. Agad namang napalingon ang lalaki at doon ay sinalubong siya ng maluwag na ngiti. Kuya Giovanni, kumusta na? Bati ni Tommy, nakitang tila kinikilala siya nito. Tommy, maya-maya ay bulalas na nito. Oo kuya, ako nga. Wow, ayos big time na, aniya sabay diga rito. Tumawa si Tommy ngunit agad ding napawi iyon, tagal mong hindi nagawi rito aniya rito. Oo nga kuya. Matapos ko kasing umalis rito ay sa Maynila na kami hanggang sa makuha kami ni Ate Karen sa London, turan dito. Nagbaba ng tingin si Giovanni, batid niyang bumalik ito upang ipaglaban ang pag-ibig nito kay Sheena. Masakit lang dahil wala na ito, kagaya niya ay hindi niya matanggap na sa mismong kamay ni Mildred na wala ito. Hindi nga niya alam kung papaano nabubuhay si Mildred saka lamang siya mismo ang pumatay sa sarili nitong kapatid dahil sa pagkamakasarili nito. Kuya, tinig ni Tommy, ano yun? Tanong rito, batid sa tinig ang pag-aalangan sa boses nito. Anong nangyari? Anito, halika, pumasok ka muna sa opisina ko, yaya rito pabalik sa opisina niya. Tutal ay may inis lang siya kapag nakita ang mukha ni Mildred. Bakit hindi niya ako hinintay? Agad natura nito pagpasok nila sa opisina niya. Napalunok siya, maaaring alam na nitong wala na si Sheena.
Hindi ko rin alam, Tommy. Ako man ay ilang taon ding wala akong naalala. Ang naaalala ko lang noon ay paggising ko sa ospital ay nasa tabi ko na si Mildred. Habang kalong ang sinasabi nitong anak namin, pagsisimula niyang kwento. Nitong nakaraan ko lang nalaman ang lahat, bumalik si Olive. Napansin ni Tommy ang pagkislap ng mata ng lalaking kaharap nang mabanggit ang pangalan ng babaeng pinakaiibig nito. Bumalik siya upang maghiganti kay Mildred, siya kasi ang may gawa ng aksidente. Kasabwat si Mama, nakaligtas si Olive ngunit napatigil ito, matama nakikinig si Tommy, ngunit hindi nakaligtas si Sheena. Nito ko lang nalaman ang lahat, hindi aksidente ang nangyari kundi sinadyang tanggalan ng preno ang aming sinasakyan at ang masaklap, sa pag-aakala ni Mildred na si Sheena ay si Olive, nagawa niya itong sunugin imbes na tulungan. Naiiyak na kwento ni Giovanni, muli na namang bumalik ang alaala ng gabing maaksidente sila. Grabe talaga ang kasamaan ni Mildred, pati mismong kapatid niya. Lumong-lumo si Tommy sa nalaman. Kung totoong buhay si Ate Olive, nasaan po siya? Maang na tanong na nagbabaka sakaling nagkakamali ang mga ito. Bumalik na siya sa London, naroroon ang mga tumulong sa kanya. Mahabang istorya ngunit alam kong babalik din siya. Babalik din siya kasama ang magiging anak namin, puno ng pag-asang wika ni Giovanni. Magiging anak, maang na tanong ni Tommy. Oo, buntis siya nang umalis siya. Gustong-gusto ko siyang sundan pero hindi ko maiwan si Mildred dahil sa anak namin. Ayaw kong masaktan si Janica kapag iniwan ko na sila. Anito na nag-aalala sa kapakanan ng bata. Tumingin si Tommy kay Giovanni, nagtatalo ang isipan kung sasabihin na ba dito ang katotohanan. Gusto niya itong palayain sa kamay ni Mildred. Alam niyang kapag nalaman nitong hindi nito anak si Janica magiging masaya rin ito sa tunay niyang minamahal. Kuya, panimula niya nang biglang magring ang cellphone nito, dahilan para modlat ang pagtatapat nito. Hello, inis na sagot ni Giovanni, si Mildred kasi ang natawag at alam niyang hinahanap na naman siya nito. Giovanni, si Mama sinugod naman sa ospital. Bakit galit ka na naman yata? Anito matapos sabihin na sinugod ng mga ito ang kanyang mama. Agad siyang nabahala. Anong nangyari kay Mama? Agad na tanong. Bakit hindi ka pumunta rito upang malaman mo? Papilosopong tura ni Mildred saka siya pinatayan ng tawag. Sorry Tommy, kailangan ko nang umalis, nasa ospital daw si Mama, paalam sa lalaki. Okay kuya, okay ka lang ba? Gusto mo bang samahan na kita, alok rito? Tumingin ito sa kanya, wala naman po akong lakad, segunda pa. Okay sige, anito saka nakisakay na siya rito. Titingnan lang niya kung ano ang magiging reaksyon ni Mildred kapag nakita nitong magkasama sila ng asawa nito. Pagdating ng ospital ay agad nilang nakita sina Mildred at ang kanilang anak kasama ang kanilang mayordoma. Kumusta si Mama? Agad na tanong sa mga ito. Nagtaas ng tingin si Mildred at tila natigilan ito nang makita ang kasama niya. Si Tommy nga pala, kilala mo pa siya, di ba? Ani ni Giovanni. Daddy, tinig ng anak, at nang makita rin ay tila umaliwalas ang mukha ng anak. Hello po, ngiti nito kay Tommy. Ngumiti naman si Tommy at nakikitang matatalas ang tingin sa kanya ni Mildred. Tila nagbabantang huwag na huwag niyang sasabihin kay Giovanni kung hindi ay malilintikan siya. Siguro kung noon ay nasindak siya, ngayon ay hindi na siya pasisindak pa rito. Manang Angge, kumusta si Mama? Tanong ni Giovanni sa kawaksi at tila walang balak kausapin siya ng asawa. Sabi ng doktor ay stable na siya, tumaas lang ang presyon niya kanina habang nag-uusap, putol na wika ng pinutol ni Mildred. Manang ako na ang magsasabi, anito? Tumingin siya sa asawa at nakitang tila may nangyaring hindi maganda para tumaas ng ganoon ang presyon ng ina. Nag-uusap lang kami ni Mama nang biglang tumaas ng presyon niya, sabad ni Mildred. Nangunot ang noo niya na tila hindi kumbinsido sa sinabi nito. Napansin naman ito at muli ay nainis. Huwag dito, ngit-ngit na bulong kay Giovanni. Bamantong hininga na lamang si Giovanni upang kalmahin ang sarili. Kung hindi dahil sa anak nila ay matagal na niyang iniwan ito. Matapos ng ilang series ng test sa ina ay sinabing pwede na raw itong lumabas kinabukasan, tumaas lang daw ang presyon at wala namang komplikasyong nakikita. Kinabukasan ay nakauwi na nga ang kanyang mama, papasok pa lamang silang lahat sa bahay nila nang tawagin siya ng kanyang ina, anak, pwede ba tayong mag-usap, wika nito. Sure, Mama, ano ba yun? Agad na tanong rito, napatigil ito.
Tila naghihintay ng magiging reaksyon ni Mildred. Sa kwarto ko na lang, gusto kong tayong dalawa lamang, ani ng ina saka naglakad ito paakyat sa kanilang hagdan. Mommy, di ba sabi gagawin natin yung project ko? Ani ng anak, ngunit ang isip ay kung ano ang sasabihin ng biyenan sa asawa. Naiinis na siya rito, mukha kasing unti-unting lumalayo ang loob nito sa kanya. Kung noon ay botong-boto ito sa kanya, bakit kailangan pang kausapin nito si Giovanni sa silid nito? Mommy, antag ng anak, Mommy naman you're not listening. Sabi ko, gawin na natin ang project ko sa school, pilit nito. Okay sige, tawagin na muna natin si Lassie para ihanda ang lahat ng gagamitin natin. Aniya ngunit ang isip ay nalipad kung ano ang pinag-uusapan ng mag-ina. Lassie, tawag sa anak ni Manang Angge, yes Señorita. Agad naman nitong tugon. Pakihanda naman ang mga ito, utos rito. Dito ka muna kay Tito Lassie mo at aakyat lang sa room si Mommy. Paalam sa anak, ikaw na muna ang bahala kay Janica ha. Aniya kay Lassie. Opo Señorita, arteng tugon nito. Mabilis siyang umakyat hindi para pumunta sa silid kundi ang pumunta sa silid ng kanyang biyenan, iba kasi ang kutob niya. Nasa silid na sila ng mama niya. Hinayaan niyang mahiga muna ito at nang makahiga nga ay saka ito nagsalita. Patawarin mo ako anak, ang unang sinabi nito. Para saan mama? Naguguluhang wika, sa lahat ng ginawa kong paghahadlang sa pagmamahala ninyo ni Olive, naging makasarili ako, akala ko ay mas magiging masaya kung katulad nating may kaya rin ang mapapangasawa mo. Pero sa nakikita ko ngayon tila tinarakan ng ilang punyal ang puso ko habang nakikita kong halos gabi-gabi ay naglalasing ka. Alam kong kasalanan ko ang lahat ng ito, naluluhang wika ng ina. Tama na mama, baka tumaas na naman ang presyon nyo, tapos na ang lahat, nangyari na ang dapat mangyari. Hindi anak, gusto kong maging masaya ka, gusto kong makasama mo ang babaeng mamahalin ka rin gaya ng pagmamahal mo, naluluhang wika nito, at alam kong hindi sa piling ni Mildred iyon. Hindi ko alam kung papaano makakaalis sa sitwasyon kong ito mama. Ayaw kong mabuhay si Janica sa wasak na pamilya, turan sa ina. Hinawakan ng kanyang ina ang kanyang balikat, tumingin siya rito at nakitang nahilam ng luha ang kanyang mga mata. Paano kung sabihin kong hindi mo anak si Janica, turan ng kanyang mama? Agad siyang napatitig rito, oo anak, aniya. Sa pintuan ay ang nakasilip na si Mildred, umahan ng matinding galit sa kanyang biyenan. Paano nito nalaman? Inis na tanong sa sarili. Kung alam ko lang, pinatay na kita kahapon, langhiya kang matanda ka. Gigil niya habang nakikinig sa usapan ng mag-ina. Mama, sigurado ka ba dyan? Ang hindi makapaniwalang wika ni Giovanni, sa totoo ay may pag-asam ngunit kailangan niya ng pruweba. Oh, alam mo ba noong sinugod natin siya sa ospital at kinailangang salina ng dugo? Pareho kayo ni Mildred na nagpa-check kung sino sa inyo ang kapareho niya ng type, ngunit ni isa sa inyo ay walang kapareho. Naghinala ako noon kaya nagtanong ako sa Amega kung doktor kung may posibilidad na wala sa magulang ng isang bata ang kadugo nito. Sinabi nito na dapat isa sa inyo. Understood na anak ni Mildred si Janica dahil siya ang nagsilang, pero hindi nito katipo ng dugo kaya big possibility na dapat ang ama pero hindi ka rin niya kadugo. Isa lang ang ibig sabihin noon, mahabang paliwanag ng ina. Maging siya ay napaisip. Hindi niya iyon naisip noon dahil buong akala niya noon ay talagang nagmamahalan sila ni Mildred. Hindi niya alam na nabubuhay lamang siya sa mundong sila ang gumawa. Galit na galit si Mildred sa naririnig na usapan ng mag-ina. Hindi siya makakapayag na iiwan sila nito. Gagawin niya ang lahat. Hindi ako papayag. Matapos ng 2 linggong palugit na binigay ni Tommy kay Mildred ay hindi pa rin ito nagpapakita sa kanya. Kung ayaw nitong magpakita ay siya ang magpapakita rito. Agad itong nag-doorbell sa bahay ng mga Luistro, alam niyang wala roon sina Giovanni at ang mama nito. Tinawagan niya kasi ang una dahilan para malaman na may check-up ang mama nito. Tommy, tili nang nagbukas sa kanya, agad naman itong nakilala si Lassie, ito ang anak ng mayordoma ng mga Luistro. Ikaw nga, kailan ka pa nagbalik, kumusta na, mukhang yayamanan na tayo usisa nito. Hindi naman, aniya saka tinanong kung naroroon ba si Mildred. Bakit mo naman hinahanap ang Señorita? Nakul alam mo na ba ang nangyari kay Sheena? Sabi-sabi na nakipagtanan sa'yo, walang prenong pagbabalita nito.
ngumiti lang siya bilang tugon. Nang papasukin siya nito ay agad na nakita si Mildred sa sala, nabigla ito nang makita siya. Bakit ka nagpapapasok ng hindi kilala, Lassie? Matalim at pag-alit na tanong ni Mildred. Nahintakutan si Lassie sa naging reaksyon ng senyorita niya nang makita ang panauhin. Senyorita, hinahanap po kayo at saka kila, kailan ka pa nagkaroon ng karapatang mangatwiran sa akin, sikmat ulit nito. I'm just here to talk to you, Lassie, umalis ka muna, ako na ang bahala rito, aniya upang hindi na mapag-alitan pa ito. Napakamot na lamang ito ng ulo saka tumingin sa kanya, tumango-tango siya para sabihing okay lang siya. Anong ginagawa mo rito? Mariing tanong ni Mildred sa kanya. Since ayaw mong makipag-usap kaya ako na ang nagpunta rito, ang aniya sabay abot ng DNA result niya. Nanlaki ang mata nito habang nakatitig sa piraso ng papel na inabot. Ano ito? Tanong pa nito. Hindi ka naman siguro mangmang na hindi mo alam kung ano yan, Mildred, kung noon ay napasunod mo ako sa gusto mo, ngayon ay hindi na, turan dito. Anong ibig mong sabihin? Kunot noong tanong ni Mildred. Kukunin ko ang karapatan ko bilang ama ni Janica, maigting na wika. Hindi, wala kang karapatan sa anak ko, umalis ka na at huwag ka nang magpapakita, wala na rito ang kapatid ko kaya pwede ba? Wala na o pinatay mo, ang sama mo, mamamatay tao ka, pati kapatid mo pinatay mo sa kasakiman mo, sigaw ni Tommy. Nanginginig na si Mildred sa galit sa lalaking nasa harapan, bawiin mo ang sinabi mo. Hindi totoo yan, hindi, sabihin mo hindi ako ang pumatay sa kanya. Tila nagsusumamo na hindi ang itsura dahil tila susugod ito sa gyera. Pinatay mo siya, pinatay mo, sigaw niya pabalik hanggang sa sugurin siya nito at pagsasampalin. Hinayaan niya ang babae, nagbalik ako para balikan siya pero wala na siya. Ikaw mismo ang kumitil sa buhay ng kapatid mo, ulit ni Tommy. Mabilis na lumayo si Mildred sa lalaki, hindi totoo yan. Umalis ka na, anito papalayo. Bakit, natatakot ka? Hindi mo maamin na sa mismong kamay mo na wala ang kapatid mo. Sambat pa ni Tommy, mahal na mahal niya si Sheena at pinagsisihan niyang iniwan ito, sana pala ay tinutuon niyang itinanan ito. Hindi, umalis ka na o tatawag ako ng pulis, banta ni Mildred. Ngumisi si Tommy, hindi na siya natatakot rito, sige, tumawag ka para magkaalaman na tayo. Banta rin niya, nakita niyang sumingkit ang mata ni Mildred, hanggang sa hindi niya namalayang may binunot pala ito sa isang drawer. Napalunok si Tommy nang makitang baril yun, agad nitong itinutok sa kanya papalapit. Sige, gawin mo at hindi ako mangingiming patayin ka, banta nito saka inasinta iyon. Magsasalita sana si Tommy nang agawin sila ng maliit na tinig buhat sa itaas ng bahay. Mommy, tawag ng anak nito, sige Mildred, ngayon mo patunayan sa anak mo na mamamatay tao ang mama niya, mahinang wika. Mommy, naiiyak na wika ng anak, no mommy, no, iiling-iling pang wika nito. Hindi, ani ni Mildred na umiiyak na rin. Mildred, dumadagundong na boses buhat sa tarangkahan, kasabay ng isang nakabibinging putok. Oh God, malakas na palahaw ng Donya, doon ay lumabas na rin si Aling Angge at si Lassie. Agad na dinaluhan ni Giovanni si Tommy na may tama sa balikat nito, drop that gun, for God's sake Mildred. What did you do? Halos labas na ang litid na singhal ni Giovanni sa asawang gulong-gulo. Tumingin si Mildred sa anak, saka nahintakutang binitawan ng baril na hawak, tigmak ng luha, umiiling-iling ang anak saka umiiyak. Anak, tawag niya ngunit tumayo na ito at bumalik sa silid nito. Agad na dinala ni Giovanni si Tommy sa ospital habang agad namang pinakuha ang Donya kay Lassie si Janica, habang ang baril naman ay nakay Aling Angge na. Hindi ko alam na aabot ang kasamahan mo sa ganito Mildred, sayang, tinanggap kita noon dahil sa pag-aakalang ikaw ang nararapat sa anak ko, pero niloko mo rin ako. Matatalim na wika ng Donya, walang nagawa si Mildred kundi ang umiyak. Kukunin ko ang anak ko, anito saka aakyat na sana para puntahan ito. Hindi mo makukuha ang anak mo, hindi ka stable Mildred, maya-maya ay darating na ang mga pulis, anito. Pulis, ulit nito saka nabahala, hindi maaari ito.
Turan sa kapatakbong tinungo ang silid ng anak. Anak, si mommy ito, buksan mo ang pinto, utos niya. Kailangan nilang umalis ng anak niya. Bad ka mommy, bad ka. Di ako sasama sa'yo, bad ka. Ay, iyak ng bata. Nang hindi niya makuha ang anak ay nagmadali na siyang nilisan ng bahay na halos isang dekada ring tinirhan. Hilam ng luha ang mga mata habang binabagtas ang daan patungo sa kanyang mga magulang, kasabay ng mga alaala ng nakaraan kung saan masaya silang nagkakasama ng kapatid, tila sila kambal na hindi mapaghiwalay, mas lalong bumigat ang dibdib niya sa isiping siya ang pumatay rito. Iyak siya ng iyak sa kapalaran niya, hanggang sa marating ang parte kung saan naaksidente sina Olive at Giovanni. Patawad siya na hindi ko sinasadya. Usual niya sa kahinayaan niyang dire-diretso ang sasakyan hanggang sa tuluyang sumadsad sa puno kung saan sumadsad ang sasakyan ni na Giovanni, kasabay noon ay ang pag-alog at kalabog ng malakas na pagbangga.